May iba naman po tayo sa paggawa ng pancake at ang tawag ko po dito ay crispy roll cobweb pancake. Napakadaling gawin at napakasarap din ito. Hi, I'm Dance and this is my channel. Una sa lahat ay padadaanin muna natin sa isang strainer ang 1/2 cup na all-purpose flour, 1/4 cup na cornstarch, at saka 1/4 cup na rice flour. Huwag din natin kalimutan ang 1 teaspoon na baking powder. Haluin lang po natin ito ng maigi at pagkatapos ay i-strain po natin ito dito para maiwasan po ang buo-buo ng ating flour at maging smooth ang ating batter mamaya. At ngayon ay magdadagdag naman tayo dito ng 1/4 cup na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt, at haluin muna natin ito ng maigi bago po natin idagdag ang ating wet ingredients dito. Mag-crack po naman tayo ng 1 large na itlog dito. Idagdag din po natin dito ang 2 tablespoon na melted butter at saka po yung 3/4 cup na evaporated milk o fresh milk kung anong milk meron po kayo, at saka hahaluin lang muna ito natin ng hahaluin hanggang sa mag-well combine po lahat ang ating mga ingredients dito at isang smooth na butter ang ma-achieve natin dito. Halo lang po ng halo, halo lang po ng halo, at habang naghahalo tayo at nandyan pa po kayo nanonood, ibig sabihin lang yan na nagugustuhan nyo po ang video na ito. Comment nyo naman po kung saang lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. Dapat ganito po ang consistency ng ating butter dito at ilalagay po natin ito sa isang piping bag. Kung wala naman po kayong piping bag, kahit sa cellophane o ziplock na lang ay pwede rin naman po. Basta gugupitan natin ng maliit sa dulo ng ating piping bag dito para maglabas ang ating butter ng konting-konti lang po ang paglabas ng ating butter. Ikakat lang po natin ang dulo ng ating piping bag dito ng ganito. Ang dulo po ay kailangan ikat natin. At sa isang non-stick preheated pan ay mag-swirl po tayo ng ating butter ng ganito. Gayahin nyo na lang po kung paano ko po isiniswirl ang ating butter dito. Mas manipis po, mas maganda po. Mas manipis ang ating butter, mas maganda po para mas maging crispy. At kapag medyo tuyo na ang ibabaw ay i-roll lang po natin ito at ito po ay okay na. Crispy na rin po ito. At sundan nyo na lang po ang iba pang pagsuswirl ko dito sa ating butter. Ganito po dapat at kailangan hindi po masyadong marami at hindi rin naman po kukunti para maging crispy po ang ating rolled pancake po dito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagluluto ng ating cobweb pancake dito hanggang sa maubos po ang ating butter. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Huwag po kayong mag-alala kung sa umpisa nyo po o sa first time nyo po maggawa ng ating cobweb ay hindi po perfect ang ating cobweb pancake dito. Ganon po talaga. Pero ang advice ko lang po sa inyo, mas manipis po, mas crispy po ang ating pancake dito. Kapag makapal po ay hindi po crispy ang kalalabasan ng ating pancake dito. So siguraduhin nyo lang po na medyo maliit lang po ang pagbutas ng ating piping bag dito para maliliit din ang labas ng ating butter dito. At ito na po ang ating napakasarap na rolled cobweb pancake po. Napakadaling gawin at certified rapsa po talaga ito. At tiyak na magugustuhan po ng ating mga kiddos ang ating nakakaibang pancake na ito. O diba, ngayon lang po kayo nakakita ng gantong klaseng pancake para maiba naman po i-level up natin ang ating pancake ng ganito.